Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, bago po ang lahat, inais ko muna kayong batiin ng isang magandang hapon, pati na rin po ang lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan kong Jojo. 30 years old at taga rito po ako sa Candelaria, Quezon. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong 28 years old ako. 2 taon na ang nakakalipas. Sa totoo lang, sariwang-sariwa pa sa akin ang lahat ng nangyari 2 years ago. Naaalala ko pa ang lahat ng saya, lahat ng kilig, pati yung sakit at pagmamahal na naibigay ko sa ngalan ng pag-ibig. Na kahit hanggang ngayon ay napapatanong pa rin po ako. Bakit nga ba kailangan pa rin nating magmahal kung sa dulo naman, kailangan din nating masaktan? Brigada Love Lines, hayaan niyo muna po akong ipakilala sa inyo ang aking one great love. Siya po si Karen. Nagsimula po ang aming love story after graduation namin noong college. Parehas kami noong 19 years old at mula nga sa tuksuhan hanggang nauwi sa totohanan. Sobrang mahal po namin ni Karen ang isa't isa. Nagkakasundo kami sa maraming bagay, Brigada Love Lines. Sa napakaraming nangyari sa buhay namin, ay magkasama lang kami palaging dalawa. Brigada Love Lines, umabot po ng halos 9 na taon ang relasyon namin ni Karen. Pero kagaya kasi ng maraming love story, ay nagkaroon din kami ng ending. Dumating din po sa puntong naghiwalay kaming dalawa. Ano pre? Kaya ba today? Kanina ka pa dyan eh. Ito na, masyado ka namang nagmamadali. Pre, pagpasensya mo na to si Carlo. Gutom na eh. Halata nga. Oh, ito ng instant noodles mo, boss. Akin na nga yung remote. Ano ba naman yung pinapanood nyo? 진영서 씨? 네, 쩌는데? 진영서 씨 맞죠? Oh, ito pala yung magandang palabas eh. Ano ba kasing yung pinapanood nyo? Teka, kailan ka pa natutong manood ng K-drama? Wow, Jo, hilig mo rin pala yan? Hindi naman hilig, pero masaya kayang manood ng K-drama. At saka, ang gagaling kayang umakting ng mga artista dyan. Lah, dati naman di ka nanonood ng ganyan. Puro ka nga anime dati eh. Ganun talaga. Nagbabago ang tao. Nagbabago rin yung taste sa mga pinapanood. Sus, ang sabihin mo, natuto kang manood ng ganyan nung kayo pa ni Karen. Kaya yan tuloy. Kahit hindi na kayo, nanonood ka pa rin. Ano naman? Masama ba? Hindi ka ba nakokornihan, pre? Hala, ano namang corny dyan? Naku, sinasabi ko sa inyo, kapag naumpisan yung manood ng ganyan, hindi nyo na talaga titigilan. Ang gaganda kaya ng mga palabas nila. Uwe, nagagandahan ka sa mga palabas? O baka naman mimiss mo lang yung mga dati nyong ginagawa ni Karen? Si Jojo, hindi pa rin ata nakaka-move on. Tigil-tigilan nyo nga akong dalawa dyan. Pero pre, mahal mo pa. Sure yan, si Jojo pa ba? Grabe kaya ma-inlove yan. Jojo mapagmahal. Lakas din ang trip nyo, no? Kayo na nga tong nakikinood ng TV dito sa bahay namin. Pinakain ko pa kayo, tapos aasarin nyo lang pala ako. Joke lang pre, ikaw naman, di ka na mabiro. Pero yung totoo, mahal mo pa? Mahal pa nga sabi. 3 months na kaming break ni Karen. Kung ano man yung meron kami dati, pass na yun. Pass is pass nga, di ba? Pero pre, sayang kasi kayo eh. Bagay na bagay kaya kayo. At saka, ang tagal nyo na magkarelasyon. 6 years? Kailangan namin kayo na magkakatuluyan eh. Wala eh. Anong gagawin? Aminin mo, namimiss mo rin. Bukod sa namimiss, nanghihinayang ka rin talaga sa relasyon nyo. Pero kahit mamiss ko siya, at kahit pamanghinayang ako, hindi na kami magkakabalikan. Hanggang mag-ex na lang talaga kami. Kaya tumigil na rin kayo. Sus, so namimiss mo nga. Alam mo Carlo, gano'n naman talaga eh.
Kahit ilang buwan na kayong hiwalay, mamimiss at mamimiss mo pa rin talaga siya. Naging parte na siya ng buhay ko noon eh. Sa bagay. Pero paano pala yun? Balita ko, may bago na raw nanliligaw kay Karen. Eh di hayaan natin siya. Kung saan siya sasaya, eh di suportahan na lang natin. Tama na nga. Nasasadboy ka na pre. Huwag kang mag-alala, Jojo. Narito kami ni Chris para damayan ka palagi. Damayan na pinagsasabi nyo dyan. Hindi na ako broken hearted no? Bakit kaya hindi ka na lang manligaw ng ibang babae? Wala sabi akong panahon sa ganyan. O siya, sumama ka na lang sa pagbabasketball namin bukas. Baka dun may panahon ka na. Ano bang oras? Sa hapon pa, bawal ka nang tumanggi. Saan ang court? Huwag niyong sabihing, Oo, wala naman tayo ibang pinaglalaroan kundi yung court na malapit kina Karen eh. siya, pass muna ako. Mukhang hindi pa nga nakaka-move on. Nakamubo na sabi. Kung talagang naka-move on ka na, sasama ka sa amin mag-basketball bukas. Oo na, sige na. Para lang tigilan nyo na ako. Yun oh, nagbabalik ang MVP namin. Pati yung basketball, tinalikuran mo na simula nang naghiwalay kayo ni Karen eh. Kaya nga sasama na bukas sa laro. May reklamo pa kayo? Wala na, pero sana makita natin si Karen bukas. Oo nga no. Mga sira, kapag yan talaga kung ano na namang pinaplano nyo, lagot talaga kayo sa akin. Uy, wala ah. Masaya kami na kasama ka namin bukas sa basketball. Lakas pa rin talaga ng MVP oh. Oo nga, parang hindi man lang na-distract ah. Eh bakit naman ako madidistract? Ang sabihin mo, intimidate. Lalong hindi ako na-intimidate no? Kanino? Dun sa Oliver? Sus! Eh wala ngang binatbat sa akin yun kanina eh. Konti nga yung score niya sa basketball. Pero kay Karen, mukhang naka-triple-double siya. Ano yun? Triple cheer at double punas ng pawis? Mga sira, tara na nga umuwi. Di na ako natutuwa rito eh. Chill lang, Jo. Ang init naman agad ng ulo mo. Pero seryoso, hindi ka ba nagselos kanina? Grabe i-cheer ni Karen yung Oliver. Binibigyan pa ng tubig at tsaka towel. Bakit naman ako magseselos? Eh di ba dati, sa'yo yung ginagawa ni Karen? Tapos ngayon sa iba na? Hindi ba parang masakit yun sa mata makita? Wala na akong pakialam sa babaeng yun no? Oh my God! Ang galing talaga mag-basketball ni Papa Oliver mo! Sinabi mo pa, walang binatbat yan sina Carlo at Jojo, no? Uy, sino Karen yun ah? Tara nga dun sa kanila. Oo nga. Tara dun, Jo. Ayoko. Kayo na lang, mauna na ako. Teka lang naman pre. Kukumustahin lang naman natin yung mga kaibigan natin eh. Di ba? Bago pa man naging kayo noon ni Karen, magkakabarkada na tayong 5. Ikaw, ako, si paring Chris, si Karen at si Monica. Kaya tara doon, kumustahin lang natin sila. Ayoko nga sabi. Uy, Monica! Karen! Nandito pala kayo? Ay nako, may mga asungot na naman. Makauwi na nga sa bahay. Carlo! Kayo pala yan? Gusto nyo bang magkape? Monica, tara na. Nako, hindi na muna. Next time na lang. Sige, bye! Yun lang. Mukhang umiiwas din si Karen. Malamang, meron bang mag-ex na close agad matapos silang maghiwalay? Kayo lang naman kasi tong mapilit. Kayo lang tong may gusto palagi. Magkabalikan kami. Pwede ba Carlo? Chris? Wala na kami ni Karen. Hindi na kami magkakabalikan pa. Uy, Jo! Sandali! Hintayin mo kami, Jo! Ikaw kasi, ang dami mong sinasabi. Ikaw rin kaya? Teka, ano kayang maisuot papunta kina Carlo? Ito na lang sigulong polo shirt. Bagay naman to sa akin. Sino kaya tong tumatawag? Ay, si Andy pala. Ano kayang kailangan nito? Hello Andy? Bakit? Jojo, papunta ka na ba dito sa bahay? Nagbibihis lang, papunta na rin. Ganun ba? Pwede bang daanan mo na lang si Karen sa kanila? Wala raw kasi siyang masakyan eh. Pwede bang iangkas mo na lang siya sa motor mo? Ha? Seryoso ka ba? Ito naman, pagbigyan mo naman ako. Minsan lang naman ako humingi ng pabor sa'yo eh. Please! Eh bakit ba hindi na lang siya magpasama?
O kaya magpati dun sa maliligaw niya. Nasa work pa raw kasi yung Oliver eh, kaya wala siyang masasakyan. Sus! Matanda na yan si Karen. Kaya na niyang pumunta dyan sa inyo ng mag-isa. Sige na, Jo. Please! Maawa ka naman dun sa tao. Hay nako. Alam ko naman yung mga galawan mo, Andy. Para ka rin si Carlo. Bakit ba gustong-gusto niyo palagi kaming nagkakasama ni Karen? Hindi naman sa ganun. Nagkataon lang. Please! O sige na. Alam ko rin naman na hindi mo ako titigilan eh. Talaga ba? Oo na nga. Ay, wala nang bawian yan ha. Basta, daanan mo na lang si Karen sa kanila. Sabay na kayo papunta dito sa bahay. Anytime, mag-start na ang birthday celebration ng inaanak nyo. Sige na. Bye, Jo. Thank you. Hay nako. Kung di ka ba naman minamalas. Oh, ito yung helmet mo. Mauna na ako sa loob. Di man lang nag-thank you. Nandito na kami. Uy pre, parang ang bilis nyo naman ata. Mabilis na ba yun? Binagalan ko na nga ang pagpapatakbo eh. May mareklamo kasi akong kangkas. Oh Karen, kumusta ka? Okay naman. Teka, nasan nga pala yung anak mo? Si Andre? Ah, nandyan lang yun. Teka, tatawagin ko. Andre, anak! Nandito na Ninong Jojo at Ninang Karen mo. Hello po, Ninang Jojo. Hello din po, Ninang Karen. Happy birthday, Andre! Happy birthday, Andre. Heto pala, may dala akong regalo para sa'yo. Ako rin. May regalo rin ako para sa'yo. Wow! Salamat po, Ninong at Ninang. Ang bait niyo po talaga parehas. Ah, anak. Ano kasi? Ang totoo, hindi mo talaga ninang si Ninang Karen. Po, bakit po sabi niyo dati Ninang ko siya? Eh noon yun anak. Pero iba na kasi ang sitwasyon ngayon eh. Eh, si Ninong Jojo po. Ninang ko pa rin po siya? Oo naman. Ang totoo niyan, kaya mo lang naging ninang si Ninang Karen kasi Carlo, okay lang. Huwag mo na munang ipaliwanag. Baka kasi hindi niya pa naiintindihan. Teka, Andre, nasan pala ang mami Andy mo? Nasa kusina po. Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Sige po. Napaka-cute mo pa rin talaga, Andre. Salamat po, Ninang Karen. Mahilig pa rin talaga sa bata itong si Karen eh. oo nga eh. Parang mas close pa nga si Andre kay Karen kaysa sa'yo. Samantalang ikaw yung ninong. Ikaw kasi pare. Bakit kasi pinakawalan mo pa si Karen noon? Eh di sana may anak na rin kayo ngayon. Anak talaga? Talaga bang nakarating ka dyan? Ang akin lang naman, sayang yung oras na magkarelasyon kayo noon tapos napunta lang din sa hiwalayan. Bakit kami ni Andy? Nauna muna magkaanak bago kami nagpakasal. Ikaw lang naman tong gusto ng kasal muna bago anak eh. Eh, gano'n naman kasi dapat talaga. Kaya kayo naghiwalay ni Karen eh dahil nga sa mga paniniwala mong yan. Hindi lang naman yun pare. Marami pang ibang dahilan no? Teka, sila na ba ni Oliver? Hindi pa yata. Yata? Hindi mo tinanong nung angkas mo siya kanina dun sa motor mo? Hindi kami nag-usap buong biyahe namin no? Bakit naman kami mag-uusap? Lo, pwede ba yun? Oo, tahimik lang kami parehas. Wala rin naman akong sasabihin sa kanya. Pero sa tingin mo, gusto ni Karen yung Oliver? Sus, hindi pa yan. Kilala ko yang si Karen. Pag gusto niyan, gusto niya palagi niyang kasama. Eh, ligawan mo na lang kaya ulit. Ha? Sabi ko, ligawan mo na lang ulit. Baliw. Bakit ko naman gagawin yun? Eh parang hindi naman nga yata talaga gusto yung Oliver eh. Pare, ilang beses ko na tong nasabi sa inyo. Masasayang lang ang laway nyo sa kasasabi na magbalikan kaming dalawa. Hindi na talaga kami pwede ni Karen. Sa palagay ko, masaya na siya na wala ako sa buhay niya. At ganun din ako. Masaya na ako na iniwan namin ng isa't isa. Brigada Love Line, siguro naman lahat kayo ay sasang-ayon sa sasabihin kong ito. Hindi madaling kalimutan ang pinagsamahan nyo ng taong minahal mo sa mahabang panahon. Sinubukan ko naman nakalimutan na si Karen una pa lang, pero talagang mahirap. Ginawa ko ang lahat ng pupwedeng distractions para lang hindi ko na siya maisip pa. Pero ang kagaya ni Karen ang totoong mahirap kalimutan, Brigada Love Lines. Pero bakit nga ba kami naghiwalay?
Aaminin ko na po na hindi pa talaga ako handa noon sa mas malaking responsibilidad. Kaya natatakot akong gumawa ng isang hakbang na hindi pa ako sigurado. Yun po ay kagaya ng pag-aya kay Karen ng pagpapakasal. Hindi naman ako pinipressure ni Karen tungkol sa bagay na iyon. Hindi rin naman nag-expect si Karen na ayain ko na siya ng pagpapakasal. Pero siguro, nasa akin ang problema. Ako mismo ang nagbibigay ng pressure sa sarili ko tungkol sa bagay na yan. Hanggang sa naramdaman na lang namin ni Karen na parang nagsasawa na kami sa isa't isa. Napapadalas na yung mga tampuhan at mga simpleng away namin. At nung time na nakipaghiwalay na nga siya si Karen sa akin, iisa lang ang dahilan niya. Mas maigi pa raw na maghiwalay kami kaysa sa masaktan pa namin ang isa't isa. Brigada Love Lines, nirespeto ko po ang desisyong iyon ni Karen. Kaya nga kahit anong tukso ng mga kaibigan namin sa aming dalawa, at kahit ano pang tukso nila sa akin na balikan ko na si Karen, ligawan ko ulit siya, ayoko pong gawin. Ayokong umasa at ayoko ring magpaasa. Iisa lang talaga that time ang pinanghahawakan ko, Brigada Love Lines. Na kung para talaga kami para sa isa't isa, gagawa naman siguro ang tadhana ng paraan para tuluyang magkabalikan kami. O ayan na, okay na yan Mare. Hindi naman na siguro malilipad ng hangin yan. Sa wakas, mapapanatag na rin ang loob ko. Salamat Jojo ha. Wala yun. Kung kailan naman kasing may paparating na bagyo, saka naman na destino sa ibang lugar ang paring Carlo mo. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi na masyadong malakas ang bagyo, susubukan kong dumaan dito mamaya para i-check yung dalawa ni Andre. Salamat ulit ha. Siya nga pala Jo, nakakapag-usap pa ba kayo ni Karen? Nako, hindi na. Simula nung birthday ni Andre, di na ako nagtangkang kausapin siya. At saka, hindi na rin naman kami nagkikita kaya walang panahon para makausap ko siya. Okay. O sige na, mauna na ako. Kapag may kailangan kayo, mag-chat ka lang sa akin. Jojo, Oh, kachat ko kasi kanina si Karen. o tapos? Mag-isa lang kasi siya ngayon sa bahay nila. Yung mga magulang niya raw nasa Maynila. Kasi pinuntahan yung ate niya na bagong pakanak. Nag-aalala ako para sa kanya. Alam mo namang may paparating na bagyo mamaya. Takot pa naman yung sa kulog at ulan. Andy, malaki na yan si Karen. Kung kailangan niya ng tulong, alam naman niya kung kanino siya lalapit. Hindi mo ba siya pwedeng puntahan? Kahit saglit lang? Ha? Bakit ko naman siya pupuntahan? Naku, wag na. Makakagulo lang ako sa kanya. At saka baka mamaya malaman pa nung Oliver na pinuntahan ko siya sa bahay nila. Magkasira pa silang dalawa. Kahit pinatigil na ni Karen si Oliver sa panliligaw? Ha? Ano ka mo? Yun ang sabi niya. Pinatigil na ni Karen sa panliligaw si Oliver? Oo raw. Bakit daw? Hindi ko na tinanong Pero Jo, pwede mo ba siyang bisitahin man lang? Kahit saglit lang. Ang alam ko kasi, hindi na ganun katibay ang bahay nila. Baka kung ano mangyari dahil sa bagyo. Oo, sige na. Titingnan ko mamaya. Pag-iisipan ko. Sabi mo yan ha? Sige na, mauna na ako. Salamat Jojo ha. Grabe, palakas ng palakas ang bagyo ah. Ano ba? Pupuntahan ko ba si Karen? Puntahan ko na kaya? Wag na lang. Kaya na niyang sarili niya. Baka mamaya magalit lang yun. Pero baka kung anong mangyari sa kanya, bahala siya. Hindi naman siya humingi ng tulong. Pero kapag may nangyaring hindi maganda, konsensya ko pa. Ay, bahala na nga. Susugurin ko na tong ulan. Karen, anong ginagawa mo? Bakit ka nandito sa labas? Jojo, bakit ka nandito? Ano kasi, gusto ko lang sanang i-check kung okay ka lang ba. Ang lakas ng bagyo.
Sabi ni Andy, wala ka raw kasama dito sa inyo. Eh, inaayos ko tong bubong sa kusina namin eh. Tumutulo na kasi ang tubig ulan sa loob. Nako, delikado yan. Pumasok ka na sa loob, ako nang bahala dyan. Sigurado ka ba? Oo, pumasok ka na sa loob, sabi. Mag-ingat ka dyan ha. Ang hirap pala kapag wala si mama at papa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Akala ko mapapahamak na ako eh. Ikaw kasi, bakit ba hindi ka nagsabi na kailangan mo ng tulong? Eh, hindi ko rin naman kasi alam na ganito kalakas yung bagyo. Kahit na, sana nagsabi ka pa rin. Eh, naisip ko kasi na baka sungitan mo lang ako. Lah, kailan ba kita sinungitan? Ikaw nga tong laging nagsusungit sa akin eh. Pero, thank you ah. Kahit hindi ako humihingi ng tulong sa'yo, pumunta ka para i-check ako. Hindi naman kita matitiis eh. Buti na lang kahit paano, may konting pag-aalala ka pa rin sa akin kahit wala na tayo. Alam mo Karen, yung pag-aalala sa taong minsan ang naging parte ng buhay natin, hindi naman mawawala yun eh. Kahit pa nagkalayo kayo ng landas, basta't minahal nyo ng sobra ang isa't isa noon, hindi basta-basta mawawala yung puwang sa puso mo. Kahit na hindi mo na siya mahal? Malabo yun. Malabo ang alin? Yung hindi mo na siya mahal. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Karen, hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal. Palaging may maiiwan at maiiwang pagmamahal sa puso natin. Lalo na sa kagaya nating 6 na taong nagkasama at nagmahalan noon. Pero Jojo, Siguro nakakalimutan lang natin pansamantala. Natatabunan lang ng ibang isipin. Pero sa oras na sumagi ulit sa isip natin yung tao, papaalala sa atin ito ng puso natin kung gaano natin sila minahal. ibig mo bang sabihin? Pahinga ka na. Baka masyado ka nang napagod kanina sa labas. Eh ikaw, paano ka uuwi? Dito lang ako. Babantayan kita. Pero, Sige na, wag mo na akong kontrahin. Karen, gusto kong gawin to. Gusto kong maging protection mo ulit. Kahit ngayon lang. salamat Jojo ha. Salamat talaga. Walang anuman Karen, basta ikaw. Sige na, matulog ka na. Dito lang ako. Kahit makaharap, dito ay bumabagyo. Oh, ito Jojo. Humigop ka muna ng sabaw para mainitan yung sikmura mo. Yun, salamat ah. Dapat nga, ako ang magpasalamat eh. Naku, kung hindi ka dumating kagabi, baka naging swimming pool na tong bahay namin. Sa susunod, magsabi ka na ah. Huwag ka nang mahihiyang magsabi sa akin. Darating naman ako palagi eh. Bakit? Kasi ba nag-aalala ka sa akin? Ha? Sabi mo kagabi, di ba? Sabi mo yung pag-aalala para sa taong minahal natin, hindi mawawala. Oo nga. Pati ba yung pagmamahal? Parang ganun na nga. Kaya pala. Ha? Anong kaya pala? Kaya pala, kahit anong pilit kong kalimutan yung pagmamahal ko sa'yo, hindi ko talaga magawa. Hindi ko kaya eh. Kaya pala, kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na naka-move on na ako, hindi pa rin talaga. At kahit pa magpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko, kapag hindi ko siya kasama, ikaw at ikaw pa rin yung laman ng puso at isip ko. Ano? Wala ka bang sasabihin? Wala eh. Na-speechless ako eh. Pero pareho pala tayo Karen. Palagi ko rin kasing sinasabi na nakamove on na ako. Palagi kong sinasabi na hindi na talaga tayo nagkakabalikan. Kasi masaya na akong wala ka. Pero ang totoo, parang ikamamatay ko kung hindi ko masasabi sa'yo na mahal pa rin kita. Ikaw pa rin Karen. Walang iba. Hindi ko rin naman siguro susugurin yung bagyo kung wala tong nararamdaman ko eh. Jojo? Karen, mahal pa rin kita. Bakit ba kasi pinapahirapan pa natin yung mga sarili natin? Karen, I love you. I still love you. Mahal kita, Jojo. Mahal pa rin kita. Brigada Love Lines noon pa man ay isa na sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko si Karen ay dahil sa pagiging maunawain niya at mabait. Madali siyang magpatawad, Brigada Love Lines. At naniniwala ako na sa pagpapatawad din nasusukat kung gaano karunong magmahal ang isang tao. Brigada Love Lines ay hinabahaba nga ng mga iwasan, pagkukunwari at pagbaliwala sa totoong nararamdaman. Nagkabalikan din kami sa wakas ni Karen.
dinala pa rin kami ng tadhana sa isa't isa na kahit ako, hindi ko naakalaing mangyayari pa. Hindi pa rin kami binigo ng aming mga nararamdaman, Brigada Love Lines. At sa huli, love still wins. Simula po noon ay bumalik kami sa parang dati. Nanumbalik ang magandang pagsasama at mas naging makabuluhan muli. Ang buhay ko, kasama siya. Gara mo naman pare. Nawala lang ako ng 1 linggo. Nagkabalikan na agad kayo ni Karen. Anong nangyari? O di ba? Kayo rin naman tong gustong-gustong magkabalikan na kami. Ayan na, kami na ulit ni Karen. Paano nga kayo nagkabalikan? Simple lang, nagkaaminan kami na mahal pa rin namin ang isa't isa. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang galing mo lang talaga mag-deny. So, paano? Tuloy na to sa kasalan? Yun yung nasa isip ko. Pre, wag mo na talagang pakawalan si Karen. Kayo naman talaga ang para sa isa't isa. Kung noon, naudlot yung pagmamahalan nyo, ngayon hindi na dapat mangyari ulit yun. Pag-usapan nyo agad yung mga bagay na naging dahilan ng hiwalayan nyo noon. Tapos, magsimula kayo ng panibago. Walang malalang away, walang sumbatan, para tuloy na talaga ang kasalan. Parang ikaw pang atat na atat ah. Syempre naman. Alam mo naman na botong-boto ako sa inyo noon pa man. Basta, wag nyo na ulit sasaktan ng isa't isa. So, kaya mo ba pinatigil namang ligaw sa'yo si Oliver kasi plano mo na talaga makipagbalikan kay Jojo? Hindi naman ganon. Nagkataon lang siguro tsaka wala naman talaga akong nararamdaman para kay Oliver eh. Si Jojo pa rin pala talaga? Oo naman. Bakit kung makadenay ka? Napaka-OA. Akala ko kasi noon wala na talagang kaming chance na magkabalikan pa. Kaya pilit ko kinakalimutan ang pagmamahal ko para sa kanya. Basta, Karen ha, kung ano man yung decision mo, kung masaya ka dyan, masaya rin ako para sa'yo, okay? Paano pala kung ayain ka na rin agad ni Jojo na magpakasal? Sa palagay ko naman, handa na ako. Nasa tamang edad na kami ni Jojo, tsaka sigurado na ako sa kanya, no? Hindi kami magkakabalikan kung hindi pa rin talaga kami ang para sa isa't isa. At ngayon nagkabalikan na kami, ito na yung bagong simula para sa amin. Oh, masaya ako para sa inyo. Salamat, Monica. O siya, mauna na pala ako. Pupuntahan kasi namin ni Kuya ngayon yung mga anak niya sa nagkarlan sa dati niyang asawa eh. Bibisita lang sa mga bata. O siya, mag-iingat kayo. Bye! Bye, Monica! Bakit kaya hindi pa rin nagchat-chat ngayon si Karen? Nakauwi na kaya sila ng kuya niya? May date pa kami mamaya. Sana naman makauwi siya ng maaga. Teka, alin ba ang isusuot ko? Dapat yung pogi talaga ako. First date namin to ni Karen simula nung magkabalikan kami. What if mag-propose na kaya ako sa kanya? Kaso wala pa akong singsing eh. Pinag-iipunan ko pa. Jojo, huwag kang nagmamadali. Baka sa pagmamadali mo, lalong hindi matuloy ang pinaplano mo eh. Jo, hello! Oh, Monica! Bakit? Anong meron? Bakit parang nagmamadali ka? Jo, si Karen! Oh, anong meron kay Karen? Jo, si Karen! Monica? Anong nangyari kay Karen? Jo, na-aksidente sila ng kuya niya habang pauwi dito sa atin. Ha? Anong sinabi mo? Jo, bilisan mo na. Nasa ospital lang ngayon si Karen. Puntahan mo na siya. Sige, papunta na ako. Diyos ko, Panginoon ko. Ligtas niyo po ang girlfriend ko.
as I watch you move across the moonlit room. There's so much tenderness in your loving. Tomorrow I must leave. The dawn knows no reprieve. God, give me strength when I am leaving. So raise your hands to heaven and pray that we'll be back together someday. And tonight I need your sweet caress. Hold me in the darkness. Tonight you calm my restlessness. You relieve my sadness. As we Brigada Love Lines! 2 linggo pa lang simula nang magkabalikan kami ni Karen ang mangyari po ang aksidente. words of love. Aksidenteng kahit sino sa amin hindi inasahan. Pauwi na noon, galing nagkarlan si Karen kasama ang kuya niya nang bigla na lang salpukin ng isang truck ang motor kung saan sila sakay. Without your touch, Nadala pa naman sa ospital si Karen at ang kuya niya. Nakaligtas si kuya, raise your hand pero si Karen, to heaven. hindi niya kinaya ang mga tinamong sugat mula sa aksidente. That we'll be back. Brigada Love Lines, halos magwala ako noon sa ospital sa pagmamakaawa sa mga doktor na buhayin nila ang girlfriend ko. Need your sweet Babago pa lang ulit kaming nagsisimula pero bakit ganon? darkness. Hindi ko maintindihan ng mga oras na yon kung bakit kailangang mawala agad si Karen sa buhay ko. Be my sadness. Marami pa kaming pangarap, Brigada Love Lines. Marami pa kaming gustong gawin. Hold me in the Para na rin po akong nawala ng buhay pagkatapos mawala ni Karen. restless Gusto ko na lang din noong mawala sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Araw-araw, sobrang hirap, Brigada Love Lines. Araw-araw naghahanap ako kung sino bang dapat kong sisihin sa nangyari. Brigada Love Lines, sa loob po ng 2 taon nawala na si Karen. Ni minsan hindi siya nawala sa puso't isipan ko. my bags and Kailanman, hindi ko magagawang kalimutan ang lahat ng masasayang alaala na kasama ko siya. tonight. Ang sakit pa rin ngayon, Brigada Love Lines. Hold me in Ito marahil yung sakit na hindi ko kayang bitawan kailanman. my Dahil hanggang sa nasasaktan ako sa pagkawala ni Karen, my sad katumbas din po iyon ng walang hanggan kong pagmamahal para sa kanya. in the darkness. Tonight Brigada Love Lines, restless. hanggang dito na lamang po. At maraming salamat. Alam kong masakit, Brigada Love Lines. Masakit man, pero sana ay na-inspire pa rin kayong lahat. Brigada yours, Jojo.